So for today's video, it is a reaction video tungkol dito sa nangyari kay Miss Pokwang, yung sa GCash niya na nawala ang kanyang 85,000 pesos sa kanyang GCash account nang hindi niya namamalayan kung bakit. Gusto ko lang din magbigay ng reaction kasi sa akin nangyari din yan. At matagal na ito at hindi naman umabot ang 85,000. Barya lang mga nasa 400 or 300 pesos lang naman, mga ganon. Pero sa akin, malaking bagay na yon. Ang sa akin naman ay nawalan ako sa aking GSave. At ito yon. GSave, ito yung para bang kahit na pumunta ka sa bangko, ito yung dito mo ilalagay yung pera mo para makapag-ipon ka gamit ang iyong GCash account. So, halimbawa, yung GCash mo, pwede mo siyang i-transfer sa GSave, tapos habang tumatagal, tumutubo din siya. And then, dahil sa medyo bago pa nga lang yung GSave, lalo ng time na yun, siguro mga 2 years ago. So, ayun, sinubukan ko lang naman. So, kapag meron akong extra sa aking GCash, so ang ginagawa ko, tina-transfer ko siya sa GSave. Although meron akong bank account, pero dito, kumbaga, dahil mahilig kasi ako mag-ipon dahil alam naman natin mahirap ang buhay so kailangan talagang mag-ipon kahit papaano. So ganun ang ginagawa ko. Tapos sa pagkakatanda ko, mga nasa 300 or 400 pesos yata ang aking pera sa GSave. Tapos ito nga yan, GSave, and then minsan parang tina-transfer ko siya sa BPI, ganon. And then hanggang sa one time, pagkaraan siguro ng mga ilang linggo, ganyan. So, inopen ko yung aking GSave at nagulat ako. Grabe, nawala yung pera ko sa GSave. Hindi ko matandaan kung nasimot ba siya, pero sa pagkakatanda ko, parang may natira pa naman kahit papaano. Pero, ang pinagtataka ko, bakit nawala ang aking pera sa GSave? Iniipon ko nga siya. Hindi kasi ako gastador. So, pag sinabi kong iipunin ko yan, iipunin ko. Wala akong ginawa kasi para bang, noong time kasi na yun, nagkakaroon na rin ng mga issue na ganyan sa GCash na para bang, may time talaga nawawala yung pera nyo na hindi namamalayan. So hanggang sa parang naisip ko na maliit lang naman yung pera ko, pero yun nga, nanghihinayang ako kasi syempre, kahit 300 pesos lang yun, malaking bagay sa akin yun. Yun nga, ang nakakapagtaka, may sitwasyon talaga sa GCash na bigla na lang naglalaho yung pera nyo nang hindi nyo namamalayan. And dahil sa pangyayaring yun, never na akong naglagay ng pera sa aking GCash. Kumaga yung aking GCash ay ginagamit ko lang kapag halimbawa magka-cash in ako ng mga 300 pesos pag meron akong babayaran. Halimbawa, magdo-donate ako sa Angat Buhay, ganyan. Kasi di ba usually, puro mga GCash ang gamit ng mga yan. Yung sa mga donations. So, doon ko lang ginagamit yung aking GCash. Pero, yung sasabihin yung nagsisave ako, meron akong savings sa aking GCash, or meron kayo makikitang malaking halagang pera sa aking GCash. Nako, kahit kalkalin yung aking GCash, mabibigo lang kayo kasi wala yung laman. So, yun. Kaya para sa akin yung nangyari kay Miss Pokwang, ang moral lesson talaga dito is hanggat maaari, kung meron kayong bank account, ilagay nyo na lang yung pera nyo sa bank account. Magbayad na lang kayo through online banking kesa sa GCash. Hindi ko sinisiraan ko yung GCash, pero based on my experience, bigla talaga naglalaho yung pera nyo sa GCash nang hindi nyo namamalayan. At buti sana, kapag nawala yung pera nyo, maibabalik agad yan ng GCash. Hindi. Siyempre, mag-iimbestiga pa yan, aalamin pa nila kung totoo yung sinasabi nyo. So, syempre, sa part mo, kung ikaw yung nagsasabi ng totoo, tapos ikaw na yung nawalan, ikaw pa tong nai-stress, ikaw pa tong naabala, diba? So, kaya para sa akin, maipapayo ko lang na hanggat maaari, huwag kayo maglalagay ng malaking halagang pera sa inyong GCash account. Panawagan ko na rin sa GCash na alam nyo, i-improve nyo pa yung sistema nyo kasi sa totoo lang, napakaraming issue sa inyo at talaga namang hindi natin masasabi kung bakit nangyayari yan, kung yan ba ay inside job or what. At yun nga sinasabi ni Miss Pokwang na para saan pa ang SIM card registration kung ganyan din nawalan siya dahil sa mga SIM card na ito na ninakawan siya nang hindi niya namamalayan. So, yun lang.